Amiroz POV. Hindi ako makapaniwala na ang gwapong lalaking iyon na tumulong sa akin, sa mga bumabastos sa akin kanina, ay ang nagmamay-ari ng bar na pinapasukan ko. Grabe talaga ang kagwapuhan niya, at ang katawan grabe, sobrang yummylicious to the max talaga. My knight in shining armor, humahagik-hek kong bulong, habang kinikilig ako. Hindi ko naman kasi makalimutan ang amo ko, dahil kahit sino ay mahuhumaling sa kagwapuhan niya. May sinasabi ka ba, Miss Amira? Tanong ng manager, habang pinapasukatan ako sa isang payat na babae. Agad akong napatingin sa kanya at nagulat ako, nang makita kong masama ang titig niya sa akin, kaya napalunok ako ng laway, at halos magkanda utol-atol ako sa simple kong sagot sa kanya. Wala po Ma'am Agatha. Nahihiya kong ani sa kanya, na hindi makatingin sa kanyang mga nag-aalab na mata. Marami nang nagtangka sa amo natin, at lahat sila ay umuwing luhaan lamang. Napakabata mo pa para masaktan at mapaglaruan, kaya hanggat maaga pa, ay alamin mo ang lugar mo. Ang serbidora ay mananatiling taga-silbi, at ang amo ay mananatiling amo. Huwag kang mangarap ng sobrang taas, at baka pagbagsak mo ay palagapak kang tumama, sa lupa na una ang mukha. Ilugar mo ang sarili mo, hindi ka naman kagandahan. Pero kung umasta ka akala mo kung sino kang maganda. Mapang insulto niyang ani na ikinayuko ng ulo ko. Bakit ba parang galit yata sa akin ang manager namin, wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Masyado naman yata niya akong ipinapahiya, sa nagsusukat sa akin ng pang-uniforme. Saka hindi naman ako umaastang maganda, ano ba ang ginawa ko para sabihan niya ako ng mga ganoong bagay? Huwag kang mangarap na kaya mong abutin ang langit, dahil mabibigo ka lamang. Hindi ang katulad mo ang pag-aaksayahan ng oras ng isang Harrison. Kung gusto mong magtagal dito, ay huwag mong lalandiin ang amo natin. Muli ay mapanuyan niyang wika sa akin, na ikinapahiya ko na lalo, kaya napayuko na lamang ako, at halos gusto ko nang mapaiyak ng dahil sa kanyang mga tinuran. Hindi ko naman nilalandi ang amo namin, tinulungan lamang ako nito sa mga kalalakihang nambastos sa akin, at pagkatapos ay nagpasalamat lang naman ako sa kanya. Wala akong nilalanding lalaki, at hindi ko gawain iyon. Wala naman po akong balak ng kung ano man sa ating amo, madam. Hindi ko din po siya nilalandi, pagtatanggol ko sa sarili ko na hindi tumitingin sa kanya. Sobra-sobra naman yata ang pang-iinsulto niya sa akin, kahit wala naman talaga akong ginagawang mali, ipinapahiya niya pa ako, kahit na wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Mabuti naman kung ganoon, taga-silbi ka lang, at hanggang doon lang ang trabaho mo, huwag mong tangkain ang isang Harrison, kung ayaw mong maging parausan ka lamang. Pwedeng mahalin, ngunit hindi maaaring angkinan, at huwag maghangad na mamahalin ka rin, dahil hindi kayo nababagay, at hindi ang isang katulad mo lamang ang papatulan ng isang katulad ng amo natin. Ani niya. Pagkawi niya ay agad na tumulo ang aking mga luha, at pakiramdam ko ay masyado naman yata akong iniinsulto na ng manager namin. Agad kong pinunasan ang aking mga luha, at nagangat ako ng aking ulo na napatingin sa kanya. Matalim ang mga titig sa akin ng manager ng bar kaya't agad din akong tumingin sa ibang direksyon. Maganda si Ma'am Agatha, sexy, at palagay ko ay may relasyon sila ng aming amo, kaya ganoon na lang siya magsalita sa akin. Makakaasa po kayo, na wala po akong hangad kung hindi ang trabahong ito po lamang. Paniniguro kong wika sa kanya, habang walang humpay na tumutulo ang aking mga luha. Ayoko namang pagsimulan ng gulo, ang pagtulong sa akin kanina ng aming amo, at baka mawalan pa ako ng trabaho. Mahalaga sa akin ang trabahong ito, dahil ito lamang ang makakatulong sa amin ng aking ina. Mabuti naman at nagkakaintindihan tayo, wika niya at hinarap na niya ang kanyang mga gawain. Kung hindi ko lang talaga kailangan ng trabaho, ay hindi naman ako magtsatsaga sa ugali ng manager namin na ito, at hindi ko hahayaang tretuhin niya ako ng ganito. Pero kailangan ko talaga ngayon ng trabaho para sa aking ina, kaya titiisin ko na lamang ang masama niyang ugali. Matapos akong sukatan, ay naghanda na ako upang makaalis na, dahil ayoko nang magtagal pa kahit na isang segundo sa loob ng opisina ni Ma'am Agatha. Baka naman iuwi mo pa ang coat ni Sir Tyler, Miss Amira. Abay mahiya ka naman sa sarili mo. Nakataas ang kilay niyang ani sa akin,
kaya lalo akong nakakaramdam ng pagkapahiya, dahil sa mga sinasabi niya sa akin. Hindi po ibabalik ko lang po ito sa kanya, wika ko na hindi tumitingin sa kanya. Iwan mo na lamang dyan, at ako na ang magbabalik sa kanya niyan mamaya, at makakaalis ka na. Ani niya nang nakataas ang kilay sa akin, at may galit na titig sa aking mukha. Ano ba talaga ang ginawa ko sa kanya, para pag-initan niya ako ng ganito? Inilagay ko ang coat ng aming amo sa sofa, at agad ay umalis na ako. Nagmamadali akong lumabas dahil pakiramdam ko, ay napapaso na ako sa mga nagbabagang titig sa akin ni Ma'am Agatha. Habang papauwi ako, ay hindi ko makalimutan ang mga binigkas na salita sa akin ng aming manager, hindi ko maintindihan kung bakit para siyang galit na galit sa akin. Nang makarating ako ng bahay, ay naligo agad ako upang magluto ng dadalhin kong pagkain sa aking ina. Adobong kangkong, at tuyo lamang ang aking nakayanan, kaya agad ko itong inilagay sa Tupperware, at mabilis na umalis upang puntahan ang aking ina sa hospital. Pagbukas ko ng pintuan ng silid ng hospital, ay mabangong amoy ng pagkain na naman, ang agad na nanuyot sa aking ilong. Wow! Ang bango naman yan! Wika kong nakangiti sa dalawa kong pinsan, na si Kuya Adrian, at Kuya Angelo. Ipinagluto ni Mommy si tita ng nilagang baka, at saka pinadalhan na rin ng matamis na hinog na mangga. Ani ni Kuya Angelo, na pinasalamatan ko naman, at hindi ko na rin nailabas ang niluto ko para kay nanay, dahil nahihiya ako sa pagkaing niluto ko. Nahihiya na ako sa inyo mga kuya. Lahat na lang ay kayo ang umaasikaso at gumagastos, wala na akong maiambag na kahit na ano. Wika ko sa kanila, napakabuti talaga nila sa akin, napakaswerte kung sila ang mga kasama ko ngayon sa buhay. Huwag mo ngang intindihin iyan, maliit na bagay lamang yan. Bukas ay maaari na raw ilabas si tita, sabi ng doktor. Anin nila sa akin. Nagpapasalamat na rin ako, at hindi naman pala kailangan ni nanay na magtagal pa sa hospital, dahil napakalaking gastusin kung magtatagal pa siya dito, samantalang kakasimula ko pa lamang sa aking trabaho, at wala pa akong sasahurin. Pamasahe ko nga lang papunta sa trabaho, ay inutang ko pa sa kaibigan kong si Krisha, at buti na lamang ay hindi niya ako hinindian. Bayad na rin ang bills ng hospital, Amira, ani naman ni Kuya Adrian na ikinalaki ng mga mata ko. Agad akong napaiyak sa kanila, at napayakap ako dahil sobra-sobra ng tulong ang ibinibigay nila sa amin, sobra-sobrang pasasalamat ko sa kanila, na tila ba walang katapusan ang pasasalamat ko. Lahat ay gagawin namin para sa inyo, kayo lang naman ang tumatanggi na manirahan sa bahay namin. Wika naman ni Kuya Angelo. Napangiti ako sa kanila, dahil alam naman nila ang dahilan, kung bakit hindi iniiwan ni nanay ang aming tirahan. Si nanay kasi ay ayaw na ayaw niya sa lahat, na nagiging pabigat siya, kahit na sa sarili niyang kapatid, at lalong-lalo na sa akin. Gusto niya ay siya ang nagtataguyod sa akin, at ngayon ngang bumagsak na ang katawan niya dahil sa kanyang karamdaman, ay kinakailangan na niyang magpahinga. Ngayon ko naman ipapakita kay nanay, na kaya ko siyang alagaan, at lahat ay gagawin ko para sa kanya. Mahal na mahal ko si nanay, at lahat titiisin ko, pati ang pang-iinsulto sa akin ng manager ko, mabigay ko lamang ang pangangailangan niya. Kinabukasan nga, maaga pa lamang ay naihanda na namin ang mga gamit ni nanay sa pag-uwi. Nag-offer na din sila Kuya Angelo, na sila na ang maghahatid sa amin, kaya nga tulog pa yata ako ay nandirito na sila. Matapos kong maayos ang lahat ng gamit ni nanay, ay si Kuya Adrian na ang nagbuhat nito, at nagdala sa sasakyan, habang si nanay naman ay nakaupo sa wheelchair, at tulak-tulak ng isang nurse patungo sa parking lot. Pasensya na anak ha, at nakakabigat pa ako ngayon sa iyo. Wika ng aking ina na tila ba naiiyak pa. Nay, huwag nga po kayong magsalita ng ganyan, kahit kailan po ay hindi kayo pabigat sa akin. Wika ko naman sa aking ina, habang niyayakap ko siya, nang makaupo na siya sa loob ng sasakyan ni Kuya Angelo. Nakauwi na kami sa bahay, at naihanda ko na rin ang silid ni nanay. Upang makapagpahinga na din siya ng maayos. Nanay, may trabaho po ako mamaya, kapag po may kailangan kayo, o kahit anong emergency po tawagan nyo lang po ako, at kahit anong oras ay uuwi po ako. Ani ko sa aking ina, habang inaayos ko ang kanyang pagkakahiga. Basta nanay, pangako mo po, kahit anong mangyari ay tatawagan mo po ako.
Dagdag kong ani sa kanya, hindi ako mapapanatag sa pinagtatrabahuan ko, dahil wala namang kasama dito si nanay mamaya. Wala naman akong pera, para magbayad ng tao na magbabantay sa kanya, kaya ang tanging paraan lamang, ay ang matawagan niya ako palagi, o kaya ma-text niya ako na okay lamang siya dito. Magpahinga ka na dyan nanay, at maglilinis lang po muna ako ng bahay, at magluluto ng pagkain, para pag alis ko po mamaya ay wala na kayong iintindihin pa. Ani ko sa kanya na tinanguan niya lamang at nginitian ako. Pagkatapos ay iniwan ko na siya sa kanyang silid. Pagkatapos kong magluto, at maglinis ng bahay ay nagpunta naman ako ng palengke, upang bumili ng prutas para kay nanay. Inabutan kasi ako ni Kuya Adrian ng pera kanina, ayoko talaga itong tanggapin, pero nagagalit siya sa akin, kaya wala na rin akong nagawa kung hindi ang tanggapin ito. Ilang prutas lamang ang binili ko, tapos bumili din ako ng manok, at gulay, kailangan kasi ni nanay ng masusustansyang pagkain, para mabilis siyang lumakas. Pagka-uwi ko ay itinabi ko na lahat ng aking mga pinamili, at pagkatapos ay naligo na agad ako, upang makapaghanda na para sa pagpunta ko sa trabaho. Sabi sa akin ni Ma'am Agatha, ay daanan ko mamaya ang aking uniforme sa kanyang opisina, kaya kailangan kong agahan ang pasok ko ngayon. Matapos akong maligo, at makapag-ayos-ayos ay pinuntahan ko si nanay sa kanyang silid, at dinalhan ng kanyang pagkain. Nanay, heto po ang pagkain ninyo, habang mainit po ay kainin nyo na, nandiriyan na din po mga gamot ninyo, kaya pagkatapos nyo pong kumain, ay uminom po kayo ng bawat isa niyan. Ani ko sa aking ina, at pagkatapos ay lumabas ako upang ikuha naman siya ng isang basong tubig. Naku naman anak, hindi mo naman ako kailangang dalhan ng pagkain, dito sa loob ng silid. Sabi ng doktor, ay okay lang naman na kahit papaano ay may ginagawa ako, parang exercise na rin daw, basta huwag lang mabibigat na gawain. Ang pagpunta ng kusina, at paghahain para sa aking sarili ay hindi mabigat na gawain. Mas magkakasakit ako kapag hindi ako kikilos anak, mahaba niyang paliwanag sa akin, na sinang-ayunan ko na lamang, upang hindi na din siya magtampo pa sa akin. O sige po nanay, basta huwag po kayong magpapagod ha, aalis na din po ako, at baka mahuli pa ako sa aking trabaho. Nagpaalam na ako at humalik na din ako sa kanyang noo, bago ako tuluyang umalis. Mag-iingat ka anak, bili ni nanay, at tuluyan na akong lumabas ng bahay upang tumungo na sa bar. Habang sakay ako ng jeep, ay nakakaramdam na naman ako ng pangamba, dahil magkikita na naman kami ni Ma'am Agatha. Hindi ko talaga maintindihan, kung saan ba talaga nanggagaling ang galit niya para sa akin. Samantalang wala naman akong ginagawang masama sa kanya, para tretuhin niya ako ng ganoon. Tyler's POV. Hindi ko makalimutan ang bago kong serbidora. Nandito ako ngayon sa opisina ko, pero ang isipan ko ay nasa bar ko. Ang isipan ko ay nasa inosenteng mukha ng aking bagong serbidora. Daig ko pa ang nagayuma, dahil hindi na siya mawala pa sa isipan ko. Ni hindi nga ako nakatulog kagabi ng maayos, dahil sa kakaisip ko sa babaeng iyon. Tumayo ako at napabuntong hininga, kailangan ko ng taong makakausap, kaya pupuntahan ko ngayon si Jethro. Lumabas ako ng aking opisina, at hinarap ko agad ang aking sekretarya. Mika, kapag may naghanap sa akin, sabihin mo busy ako, and cancel all my appointments for today. Utos ko sa aking secretary. But sir, may appointment po kayo kay Mr. Montes, pangatlong cancel na po ito, kapag ika-cancel ko siyang muli ngayon, baka po mag-back out na siya. Maarte niyang wika sa akin. Napakamot ako sa aking noo, sa inis ko sa kanya. I don't care. Just do what I tell you. Inis kong ani, at mabilis ko nang tinungo ang elevator. Tumingin ako sa aking orasan, at alas 11 na ng umaga. Pupuntahan ko si Jeff at Rain bago ako dumiretso sa Velvet Nights. May importante din akong aasikasuhin doon. Hindi naman nagtagal, ay nakarating na din ako sa mansion nila Jethro. Masaya niya akong sinalubong, at pagbukas pa lang ng pintuan ng sasakyan ko ay nagsalita na agad ito. Anong masamang hangin ang nagdala sa iyo dito? Nakangiting bati sa akin ni Jeff. Naamoy ko ang utot mo, ani ko nang natatawa. Oh, Tyler, nandito ka pala, tamang-tama nagluluto ako ng tanghalian, dito ka na kumain.
Wika naman ni Rain. Napangiti ako sa magandang asawa ni Jethro, at hinimas ko pa ang aking tiyan. Masarap magluto si Rain, kaya siguradong mapaparami ako ng kain nito. Tinanong akong muli ni Jethro, kung ano ba talaga ang sadya ko sa kanya, at napasugod ako ng wala sa oras sa kanilang tahanan. Ngunit nagkibit-balikat lamang ako, at huminga ng malalim. Ano ba talaga ang sinadya mo dito, bro? Hindi ka susugod dito ng mangungumuste ka lang, sigurado ako na may problema kang hinaharap kaya ka nandirito. Wika niya nang makarating na kami sa napakaganda nilang garden, na punong-puno ng iba't ibang klase ng mababangong bulaklak. Wala naman, napadalaw lang ako. Bawal na bang bumisita sa kaibigan, kesyo may asawa na kayo? Ani ko na naiinis. Bro, kilala kita, hindi mo basta-basta iiwan ang trabaho mo sa opisina, para lamang dalawin ako. Nakataas na kilay niyang wika sa akin. I heaved a deep sigh, at tumingin ako sa malayo. Siguro nga ay hindi ko matatago sa kahit kanino sa kanila, kung may dinaramdam ako, o kung may problema man akong pinapasan. Kilala na namin ang isa't isa, at alam namin kung kailan kami maayos, o hindi. Ano ang naramdaman mo, nang una mong makilala si Rain, I mean yung una niyong pagtatagpo? May naramdaman ka na ba agad para sa kanya? Wika ko na hindi makatingin sa kanya. Pilit niyang hinuhuli ang aking mga mata, ngunit mailap ako, at kung saan-saang direksyon ako tumitingin. Hindi ko nga alam, kung ano ba talaga ang tunay kong nararamdaman. Ang alam ko lang, ay nagugulo ang isipan ko, nang dahil sa bago kong serbidora. Love at first sight, iyan ang tumama sa akin, noong una kong masilayan ang magandang mukha ni Rain. Noong una ay ipinagkakaila ko pa ito, pero habang tumatagal ay mas lalo kong nararamdaman ang pagmamahal sa puso ko, na hindi ko na kaya pang ipagkaila o itago. Wika niya. Pagkarinig ko ng mga sinabi niya, ay napabuntong hininga ako. Love at first sight din ba ang nararamdaman kong ito para kay Amire? Bakit mo naman naitanong? Don't tell me na love at first sight ka sa bago mong empleyado. Holy shit, na love at first sight ka nga sa kanya. Bulalas niya sa akin, kaya napapailing lamang ako sa kanya. Kahit ano pang pangungulit na tanong ang ibinabato ngayon sa akin ni Jethro, ay hindi ko siya sinasagot. Hindi ko naman alam kung ano ba talaga ang tunay kong nararamdaman, love at first sight nga ba, o gusto ko lang siyang matikman. Katulad kung paano ko tikman ang mga babaeng dumadaan sa akin. Napukaw ang aming pag-uusap, nang nilapitan na kami ni Rain. Inaya na kami ni Rain upang kumain ng pananghalian, at dahil nakakaramdam na ako ng gutom, ay napangiti akong bigla. Nasaan ang mga anak ninyo? Tanong ko nang hindi ko nakikita ang mga anak nila. Kinuha ng lolo at lola nila, alam mo naman si mommy, hindi mahiwalay sa aming mga anak. Ani naman ni Jeff, napatango naman ako sa sinabi niya. Ano kaya ang pakiramdam ng may mga anak na? Lumalaki na nga ang mga anak ninyo. Ang sarap siguro ng pag-uwi mo sa trabaho, ay may sasalubong sa iyong mga batang makukulit. Wika ko na ikinatingin nila sa akin. Hindi ko rin maintindihan, kung bakit ganoon ang sinabi ko sa kanila. Siguro ay naiinggit ako, dahil hanggang ngayon, ay wala akong matinong relasyon, may naghihintay naman sa akin kaya sinusulit ko na. Ikakasal na kasi ako, sa oras na tumuntong ng 21, ang babaeng ipinagkasundo sa akin ng aking mga magulang, pero sa totoo lang ay hindi na ako sigurado ngayon. Bakit balak mo na din bang mag-asawa? Tanong ni Jeff. It's about time, Tyler. Sino ang mapalad na babae? Ani naman ni Rain, na may malaking ngiti sa kanyang labi. Sa halip na sagutin ko ang katanungan nila, ay inaya ko na lamang silang kumain. Wala din akong panahong pag-usapan ang love life ko, na wala naman talagang patutunguhan pa. Sabay-sabay na naming tinungo ang hapagkainan, at napangiti ako nang makita ko, kung gaano karami ang pagkaing nakahain sa mahabang lamesa. Masaya naming pinagsaluhan ang pananghalian, talagang the best kapag si Rain ang nagluluto ng pagkain nila. Walang tapon dahil lahat ay sobrang sarap. Dumiretso ako ng bar pagkaalis ko ng mansion nila Jeff. Pagpasok ko ng opisina, at pagkaupo ko sa swivel chair ko, ay siya namang pasok ni Agatha. Isa sa mga babaeng ginagawa kong parausan. Pagkapasok niya, ay agad siyang umupo sa aking kandangan, at siniil ako ng halik, kaya gumanti rin agad ako ng halik sa kanya.
Tumayo siya, at nagsimulang maghubad ng kanyang kasuotan sa harapan ko. What are you doing? Nakakunot noo kong ani. Ano pa paliligayahin ka? Saad ng dalaga, wala akong dalang proteksyon, hinding-hindi kita gagalawin nang wala akong proteksyon. Ani ko at isang malakas na sampal ang dama po sa aking mukha. Ang lakas noon inis kong wika sa aking sarili. How dare you Tyler, natawagin akong parausan mo lamang. Galit na galit niyang ani, habang nagbabaga ang kanyang mga mata na nakatitig sa akin. What should I call you then, my bed warmer? Muli ay isang malakas na sampal ang dumapo sa aking mukha. Susundan pa sana niya ito ng isa pa, ngunit pinigilan ko na ang kanyang kamay, at malademonyo ko siyang inisihan. Ikaw ang unang lumapit sa akin, sinabi ko sa iyo noon pa, na wala akong balak magseryoso sa kahit na kaninong babae. Pero tinanggap mo ito. Ang sabi mo ay hindi kailangan ng relasyon, pampalipas init lamang ng katawan. Bakit ngayon ay umaasta ka, na akala mo ay mayroon tayong relasyon ha? Mabuti pa ay umalis ka na, at huwag ka nang magpapakita pa sa akin. Nanlilisik ang mga mata kong asik sa kanya. Bigla na lang nagbago ang kanyang anyo. Mula sa nanlilisik na mga mata, ay sa tila ba naging maamong tupa sa aking harapan. No, baby. Okay. Fine. Kung ano lang ang gusto mo, okay na sa akin iyon, huwag ka lang malayo sa akin, wika niya, at akma niya akong yayakapin, pero tinulak ko siya palayo sa akin. Stop that. Tapos na ako sa'yo ngayong araw, kaya makakaalis ka na, ani ko habang sinizipper ko ang aking pantalon. Padubog siyang lumabas ng aking opisina, kaya napapailing na lamang ako, hindi ikaw ang babaeng seseryosohin ko Agatha, hanggang parausan ka lamang, at hindi nahihigit pa doon. Wika ko sa sarili. At dito na po nagtatapos, ang ikalawang kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat.